1 million pesos na donation sa lungsod ng Maynila. At hello mga kabungis-ngis, welcome back again to another vlog. For today's video, re-reactionan lang po natin itong 1 million pesos na donation sa lungsod ng Maynila. At basahin po natin itong nakalagay po dito sa Facebook page ni Yorme bago natin panoorin po itong pagbibigay ng donasyon. Ito po, nagpapasalamat si Mayor Isko Moreno kay Don Ramon Bagatching sa kanyang ibinigay na donasyong 1 million pesos. Grabe, no? Napaka-transparent talaga ni Mayor Isko Moreno. Nakikita natin yung mga ibinibigay sa kanya at nakikita din natin na ibinibigay at inilalagay ni Mayor Isko Moreno yung mga ibinibigay sa kanya sa mga ospital, kung saan mang pwedeng pagdalhan yung mga donasyon sa kanya at sa lungsod ng Maynila. And again, kahapon po ito nangyari. Hindi rin ito ang unang beses na siya ay tumulong sa ating syudad. Wow, maraming salamat po Sir Don Ramon Bagatching. Kasi hindi lang pala ito isang beses. Noong kasagsagan ng pandemya, nag-abot din siya ng suporta para sa ating mga kababayan. Ang ganitong donasyon ay napakahalaga, lalo na't patuloy nating binabangon ng ating lungsod mula sa state of financial ICU na iniwan ng nakaraang administrasyon. Bawat tulong na natatanggap ng pamahalaang lungsod ay dagdag lakas upang maihaon. Tama ba? Maiahon natin ang bawat batang Maynila. Muli, taos-pusong pasasalamat at naway pagpalain kayo ng Diyos ng may kapal. Ayan, maraming salamat po sa donasyon at sa pagtitiwala nyo po kay Mayor Isko Moreno at sa mga nagdo-donate po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. God bless you always po at sa pagtitiwala nyo. Hindi madaling magtiwala sa isang namumuno, sa isang tao, lalo na sa mga nangyayari ngayon na yung ibang mga politiko binubulsa. Pero kay Mayor Isko Moreno, talagang makikita nyo yung bawat donasyon nyo nakalaan at ibinibigay sa mga, kunwari, sa mga ospital, tulad ng mga gamot, binibigay agad-agad pala ni Mayor Isko yun mga yun. Hindi tinitenga ng mga ilang araw, ng mga ilang oras, talagang bigay agad si Yorme. Panoorin na po natin to. Again, maraming salamat po Don Ramon Bagatching. Maraming salamat po sa donasyon nyo po. At panoorin na natin tong pagkikita ni Don Ramon tsaka ni Yorme dito sa may City Hall, sa opisina ni Yorme. No, thank you sa iyo. Alam ko pala, ito lang kasama eh. We saw each other nung nakaraan. Halika. Boss? Pero na si boss? Kamusta, sir? Okay naman, Mayor. Thank you so much. Thank you so much. Medyo Ito, paborito nating konselto si Councilor DJ Bagatching. Napakabait, grabe. Masaya ang kausap. Napaka-alive. carefully how we appreciate it. Ano yan? Ano ngayon? Walang natutulog ngayon na taong gobyerno sa Manila. Ano sila everyone's doing their thing. Supposed to be. Paano ba naman? Hindi natutulog yung mayor. Nakakahiya naman kung patulog-tulog. Tapos yung mayor natin, talagang trabaho kung trabaho. Kaya talagang napakasipag talaga ng mga nasa gobyerno ng Maynila. Dahil totoo naman, di talaga rin natutulog, talaga puro trabaho talaga ginagawa. Normal, back to normal na yung function ng gobyerno. Hopefully, pagtuloy-tuloy. I just had a meeting with the DPWH Bridge Management Group. May tatlo tayong tulay na one, rehabilitation or the Lambingan Bridge, which is good for the people of Santa Ana and Punta Santa Ana. Yung safety. Ito, good news dito sa ating mga kababayan. Maganda yung tulay. Maganda yung Bruce, it's diesel sa DPWH. yeah. Tapos we got two bridges. One in Palangka dito, and another one in Tundo.
District. District 1, 3, 5. Tama. Ganda. Saka magkakaroon ng gaang sa kalsada. Dahil yung mga dekorenta, Ito pong video natin na kung makikita niyo po yung reaction ko, hindi ko pa po ito napapanood. Dito lang natin re-reactionan. galing sa pier, iibabaw na. So, malaking volume. Kung magtuloy-tuloy ito, malaking volume ng truck sa R10 mawawala. Oh, Which is yung mga taga 5th District at 1st District gagaan na yung travel time. laking ginhawa rin to sa mga motorista nga rin. Kasi yung mga truck nagkukosti ng traffic. Tapos yung iba naka-park pa. Pag hindi nakikita, naka-park sa may R10. And those who are going to Nabotas and Malabot, of course, they pass through this area. Meron, last punta ko dito. Pandemic. Yes, sir. Tumulong ka rin sa Pandemic pandemic siya. Sabi ko nga sa Hindi ko ulo. welcome kayo si ma'am. Wala, ngayon ako sasabihin ko po. Yeah. Marami akong sasabihin pero hindi ko alam. No, those are the things of the past. Ako ngayon, ang goal ko ngayon, paghilumin lahat yung mga yan, yung mga damdamin nila. We move on for the sake of our people. But those who will do politics, sanay naman tayo sa politika. But I'd rather not doing politics under... Kinikilig si Simon. Kinikilig. Kinikilig siya. Malayo na ako sa politika, boss. Wala na. That's farthest from my mind. At basa muna tayo ng mga comment po dito bago pa natin ipagpatuloy. Kasi ang ganda rin ng mga comment dito sa comment page. Mahusay talaga ang mga again, take 2. Mahusay talaga ang mga bagatsing. Malamang sa tulong yan ni Consi DJ Bagatsing. Yan ang konsehal nag-aambag sa kaban ng syudad, hindi nakaabang sa pagkakakitaan ng munisipyo. Yan, saludo ako dyan kay Consi DJ Bagatsing. Bait talaga sobra. At sabi ni Sir Vernade, yun lang, hanggang doon lang tayo, din na natin basahin yung apelido. Wow, galing talaga Yorme ng Maynila. Pag maganda magpatakbo ng bayan, maraming nagtitiwala at nagdodonate. Congrats po, Yorme. Parang ng panahon ni noon, ng dating nakaupo. Although, kasi kami, binawalan kami as a vlogger na mag-content, especially sa operation. Hindi ko alam kasi saan na tayo napunta nun. Kung may nagdo-donate din, saan na tayo nagpunta na tayo MMDA, nagpunta tayong ibang mga lugar sa Caloocan, nag-future tayo at iba-iba na nga napuntahan din natin nung nawala tayo sa Maynila. Hindi ko lang alam nung kung panahon nung dating nakaupo, meron kayang nagdo-donate kasi hindi natin nakikita sa hindi ko nakikita sa kanyang Facebook page kung may mga nagdo-donate na mga ano ba tawag sa right word? Philanthropo ba tawag doon? Kung mayroong mga nagdo-donate tulad ng mga gamot, kung ano-ano. Dito kay Mayor Isko Moreno, kada minuto, kada ilang oras, nakikita natin yung mga ginagawa nga po sa araw-araw ni Mayor. Napaka-transparent niya sa publiko. Pinapakita niya yung mga nagdo-donate sa kanya at nakikita ng ating mga manonood na hindi binubulsa ni Yorme yung mga nagtitiwala sa kanya. Bagkus ay pinapamigay agad-agad. Grabe husay ni Yorme. Sana lahat ng politiko katulad ni Mayor Isko Moreno. Napaka-transparent. Kaya hindi mo mababato ng kung ano-anong salita si Yorme. Kasi makikita mo na sa Facebook niya, naka-live palagi at makikita mo rin of course sa mga vlogger. Kaya panoorin niyo po yung upload natin sa araw-araw dito sa Busilax Diary. Updated po yung mga video natin. At kung gusto niyo lagi mag-comment tayo, send lang po kayo ng mga video na kukomenta natin sa Facebook page Busilax Diary. Ulala. This year, thank you. Thank you, Mayor. Thank you. Private citizen ako. DJ, let. Pero to Kayo na bahala, but I'm here to support. I'm very grateful, sir, na lahat ng mga maliliit na negosyo ko dito sa Manila.
bubukas at sana gumanda. May building ka sa Osmeña, di ba? Ah, sa Osmeña Highway. Sana malaman din natin yung mga business ni ni Don Bagaching para ma-promote din natin yung business niya. Sa tulad niya, dapat tumulong din tayo ma-promote yung business niya kasi napakabait niya. Imagine mo, 1 million donation sa lungsod ng Maynila. Ang laki nun, napakalaking bagay yun. Napakalaking Yung tulong. meron kayo doon. Nabenta na po. Sayang. Alam mo bakit? Maglalagablab yun in a matter of 2 weeks. Yung one ramp? Yan, may ginagawa ko doon kasi naawa ko doon sa mga nagmumotor. Ang challenge ng motor kasi, which most of our constituents and those who pass by, na-afford nila yung motor, di ba? Kaya lang, ang challenge is pag madilim, ano lang, gagraba lang, pwedeng makadiscuss. And ang problema, yung motor, kotse, kasabay yung truck. So, yung heat map namin sa accident in that area is so high. I think we need to address it. So, when I assume, nakita ko, buti nakahingi ako ng tulong, which we will announce. Nakahingi ako 20.8 million pesos from the private sector. One person. Wow. We'll announce it later on. Meron yung Sony. And dagdag ko lang mga kabungan, speaking of sa mga motorista, sa mga nagmumotor. Yung panahon ni Mayor Isko, bago siya umalis, merong mga lugar dito sa Maynila na merong, kung maaalala nyo, bollard ba tawag doon, yung mga ilaw sa mga daan. Para talagang nagliliwanag. Solar yun eh. Then, tuwing gabi, merong ilaw po yung mga daan na yun na nakalagay sa kalsada. Correct me if I'm wrong kung bollard ba tawag doon, nakalimutan ko na. Pero noong mga panahon ni Mayora Hanil ako na hindi na napansin, unti-unti nang nawala yung ilaw na inilagay ni Mayor Isko Moreno. Sana maano rin yun ni Yorme, mapansin din at maibalik din yun. Pero meron tayong nakikita, pero nung panahon ni Mayora, unti-unting nawawala yung mga ilaw, hindi na pakilaman, hindi na ayos. I don't know why. Naayos mo na ba yun? Pag tumagal ka ng 3 araw dito, fired na si Mark. Wala nang 11 months dito, wala nang 10 months dito. Wala, winalog ko na lahat yun. Naawa ko sa mga negosyante. Medyo nahirapan. Masyado nahirapan sila ng matagal. Isa na ako doon, boss. I think the zoning nowadays, they're doing their job. Nakikita ko naman yung daily report. Very particular kasi ako sa reporting. Tsaka yun, any John Doe si Mary can access the office. Thank you so much. Thank you. May sakit. After 5 years, meron akong isang negosyo dito na nabukas dahil sa'yo. Ipit niya na eh. Yung niya sa kalap. Ito ba? Hindi na ako. Ayos yung permit niya. Marinaw. Ito may nakita pala ako sa Facebook ni Yorme about sa zoning. Ito basahin ko lang mga kabungas. Tulad ng aking pangako, tatapusin natin ang kawalangyaan at pang-aabuso sa City Planning and Zoning Department. Totoo na muli ang ease of doing business sa Maynila. Ngayon kahapon po yan. Sa ginanap na unang Manila Zoning Board of Adjustment and Appeals or MZBAA meeting ay pasensya na, layo kasi talaga. Kailangan talaga, tutok na tutok talaga ako. Labo talaga ng mata ko kahit na may salamin pa. Unanimous na inaprobahan ang pagbabawas ng requirements mula sa 22 dokumento. Ngayon ay 7 na lamang ang kailangan para makapag-apply ng zoning. Sa ating mga kababayan at negosyante, pumunta po kayo. May gobyerno na po uli sa Maynila. Tama talaga ito, may gobyerno na muli sa Maynila. Ang zoning ng ating lungsod ay para sa tao, para mapaayos, hindi para pagkaperahan. Tama yung word nun, may gobyerno na uli sa Maynila. Kaya salamat, Mayor Isko Moreno. Wala na. Ako, we're trying to heal the city. Dapat.
And, Magnanimity. tapos, hindi ka lang makatulog. Dahil, kabantayan mo lahat. But that's the price you have to pay. Kung hindi, baka mapariwara. Hindi naman ang ano ko, naaawa ko sa utaw. Baka mamaya, maperwisyo. Kaya pala talagang hindi nagpapahinga si Mayor Isko Moreno, no? Kasi kada pikit mo lang, baka may gumawa na ng kalokohan. Kaya si Yorme, kapag merong gumagawa agad ng kalokohan, especially sa may Arten ba yun, ang Mel Lopez, correct me if I'm wrong, talagang pinapahanap niya agad-agad. Yung doktor na nga si Yorme. Siya yung nag-aayos ng mga... Ano yung kapon yung cat lab? Oo. Cat Hindi ginamit. Pare, meron na tayo. sterilization. Angiogram procedure. We have a machine. We have able people. It's been sleeping there for 3 years. Hindi ginamit. Angiogram. Susunod na natin angioplasty. Because it's the same machine. Doon ka na, DJ. Yan. Yan, saka yan. Yes, saka yung saka hindi, malaking, yung mahirap, given na eh. Libre sila. Pero ang laking bagay nun sa middle class. Kasi the middle class is really saving money for healthcare. Usually nagagastos nila yung savings nila for this type of diagnostic facility. Hundreds of thousands. MRI, CT scan, Sa mammogram. hospital ng Maynila. Yes. Lahat yan. Sa hospital ng Sampaloc, bagong emergency. Yung sa Basico, Ayusin na natin. Oo. 3 years dormant. Alam mo, first day namin sa Paseco Hospital. First day. OPD pa lang ang bukas doon, ha? 290 patients were served. Dami. 290. Hindi pa sila lumalabas sa activity. Kasi hindi na sila lumalabas, eh. Oo, sa So kung may ubo-ubo ka, yan, Traffic pa ng traffic. You know, citywide ka naman, di ba? 20 years ago. Kahit yung pag-uusap nila ni Yorme, talagang transparent, naka-live yan, kitang-kita nyo naman. Kahit nga paglabas, mapapanood din natin eh. Talagang napaka-transparent talaga ni Yorme. Ano ba yun? 17. 2007. So, 2007. Naglaban kami ni Mayor 2007. Itsura nila pareho pa. wala na, paubos sa mga buhok namin, eh. Si Letlet, walang pagbabago. May Pagos na. Those were the days. Si Yorme, very grateful sa dormitories na binigay mo. Yan, nung pandemic. Na beds yung Toyo. 200, 500. Wala rin. Nakatenga lang. Might as well keep it na yun. Nagamit yun, nagamit ng mga tao. Malaking bagay. Saka ng pandemic talaga, eh. People are really worried. But salamat sa Diyos, nakaraos tayo. Oo. Yung expected death toll with regard to assessing the situation, hindi na achieve, na nakusyon, Na-suppress. na-suppress. Speaking of na-suppressed yung mga nangyari noon. And ito, basahin natin to. Tama-tama sa pinag-uusapan ni Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Naalala ko din po yung Kabaka Clinic niya, Yorme Isko. Maraming natulungan. Tulad mo, may pusong tumutulong, Yorme. Mabuhay kayo. God bless po. Galing po to kay Ma'am Maria Jennifer Alagos Sapnet. Mayor, I came here to give a donation to the City Government of Manila. Ito lang ang Bombay na kilala kong Asap. galante. Iba dyan. True. Yung iba dyan. Meron ka naman bibig, yung big belly. Marcel, I will do this every year to help you plug that hole and plug the deficit until such time Thank you do. Ang assessment naman ng mga financial analysts natin na kinuha ko outside of the government, if we're going to put and practice level of discipline and expenditures, 3 to 4 years, Balance na. magsisiro na ulit. Kasi negative 10 billion. Negative 10.2. Pero ang tansya, with some effort, pagsisino,
Tapos tuloy-tuloy lang yung social services. May mga bitin lang, due na, pero hanggat maaari, you can buy time. So, pero mukha namang hopefully, mga 3-4 years ang assessment bago mag-normalize ulit ang Manila. Imagine the mayor has to announce, next month, may sweldo kayo. Napaka-petty, Pero kailangan din. Hand to mouth eh. Pero parang hindi naman ako naniniwala ng 3 to 4 years. Mayor's ko yan. Parang kaya-kaya naman ni Yorme na kahit mga isang taon. O kaya, etong taon na to, kasi malaki talaga bilib ko kay Yorme, napakahusay kasi, kaya pasensya na. Isa lang ng tao yung totoo. That's the key. Pero we took the responsibility. We're going to be responsible. We take the cultures for it. Without blaming the past anymore. No more pointing fingers. Finger pointing. Thank you. Pero hindi mo maririnig si Yorme na nag-point dun sa isang tao, na nagpangalan dun sa isang tao na yun, no? Never pointing. Hindi nagpo-point si Yorme talaga. Hindi nga pinapoint hindi niya sinasabing, example lang to si Mayora pinabayaan ng Maynila, si Mayora ganito ganyan, hindi niya naman sinabi yun, never kong narinig yun. Halika dito. DJ, sama Ayan, ka. merong picture taking para makita rin ng ating mga kababayan at ipopost naman yan. Manood po kayo sa mga ganap ni Mayor Isko Moreno sa akin, of course. I-reaction na natin yan, at kapag tayo ng schedule, nalalaman natin kung nasan si Yorme, takbo tayo doon na future natin si Mayor Isko Moreno. Then panoorin nyo rin yung clearing operation natin. Sige. Ito naman, para makita din ng mga tao yung mga nangyari dyan. Hindi, yung resibo ng pamahalaan. Yes, And then may resibo nga po pala yan. Kapag nag-donate ka, merong resibo ng pamahalang ng Maynila. Pamahalaang lungsod ng Maynila. Nang ba kaya ni Mayora? Tanong lang naman. Treasury. Treasury. Bakit? No idea lang naman ako, mga kabungusis. Gusto rin malaman as manonood. Every year na to, boss. Every year. Ayun, Thank you. DJ. No. And that's it, mga kabungis-ngis. Maraming salamat sa panonood ng Busilaks Diary. Ugaliing manood ng ating mga upload. Updated po yung mga video natin, hindi tayo nagre-upload. Pero bago tayo magtapos, basahin lang natin tong comment ni Ma'am Amber. That's the real kind person that never hesitate to help the community. That really needs of the people in the community, at ang tumutulong walang hinihinging kapalit. More blessings po, Don Ramon Bagatsing. Ayan, more blessings po. At maraming salamat po sa pagtulong nyo sa pamahalaang lungsod ng Maynila, and of course sa ating butihing Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, mga kabungis-ngis, sa panonood ng Busilaks Diary. Ingat po kayo palagi, and God bless us all.